Hindi mo nabasa ang mensaheng ito ng nagkataon, Gemini. May dahilan kung bakit napunta rito ang iyong atensyon sa mismong sandaling ito. May isang bagay na tahimik na kumikilos sa likod ng mga eksena, isang bagay na matagal nang naghahanda upang makarating sa iyo. Isang balita, isang mensahe, o isang biglaang pag-unawa ang paparating, isang bagay na gagalaw sa mga damdaming akala mo'y matagal mo nang napatahimik. Maaaring hindi ito dumating ng may ingay o drama, ngunit kapag dumating ito, tatama ito sa bahagi ng iyong puso na matagal nang naghihintay ng linaw. Hindi ito basta pagkakataon lamang. Isa itong mahalagang sandali ng pagbabago. At sa oras na marinig mo ito, mararamdaman mong hindi na muli magiging pareho ang lahat. Gemini, kilala ka sa iyong matalas na isipan at hindi mapakaling mga kaisipan, ngunit nitong mga nakaraan, may isang bagay na tila nagbago. May tahimik na paghinto sa iyong buhay, isang puwang kung saan nananatili ang mga tanong ng walang malinaw na sagot. Marahil ay naramdaman mo ang kakaibang halo ng pananabik at pag-aalinlangan, na para bang may mahalagang bagay na papalapit, ngunit hindi pa nagpapakita ng sarili. Ang mensaheng ito ay sadyang dumating upang matagpuan ka sa mismong puwang na yon. Dumating ito sa panahong ang iyong puso ay naghahanap ng katiyakan at ang iyong isip ay uhaw sa direksyon. Madalas magsalita ang universo sa mga banayad na paraan, at para sa iyo, ang mga senyales ay mahinahon ngunit paulit-ulit. Hindi ito tungkol sa biglaang kaguluhan o takot, kundi tungkol sa kamalayan. Ang paparating ay hindi upang guluhin ka, kundi upang gabayan ka. Kapag hinayaan mong makinig ng mas malalim, unti-unti mong mauunawaan kung bakit kinailangang mangyari ang ilang sandali sa ganoong paraan, at kung bakit ang susunod na darating ay may mas malalim na kahulugang higit pa sa iyong inaasahan. Kasalukuyang yugto ni Gemini. Sa ngayon, Gemini, maaaring pakiramdam mo ay nakatayo ka sa pagitan ng dalawang bersyon ng iyong sarili. May isang bahagi sa iyo na gustong umusad, gumawa ng desisyon, at tuluyang pumasok sa isang bagong yugto. Ngunit may isa pang bahagi na patuloy na lumilingon, inuulit sa isip ang mga usapan, mga pagpili, at mga sandaling hindi kailanman nagkaroon ng ganap na pagtatapos. Ang panloob na paghila-hila na ito ay nakakapagod, kahit hindi mo man ito binibigkas. Tahimik mong pasan ang mga tanong, umaasang ang panahon mismo ang sasagot para sa iyo. May pakiramdam ng paghihintay sa isang senyales, isang mensahe, o kahit munting kumpirmasyon lamang na hindi mo lang ito iniisip. Maaaring napansin mo ang paulit-ulit na mga pattern sa iyong buhay, lalo na pagdating sa komunikasyon. Mga salitang hindi nasabi, mga mensaheng naantala, o mga taong biglang bumabalik kapag hindi mo inaasahan. Para sa isang zodiac sign na pinamumunuan ng komunikasyon, ang katahimikang ito ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ibig sabihin na walang nangyayari, ang totoo, lahat ay nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Sa emosyonal na aspeto, mas sensitibo ka kaysa sa ipinapakita mo. Ang maliliit na bagay ay nag-udyok ng mas malalim na pag-iisip at ang mga sandali ng katahimikan ay biglang nagiging maingay. Maaari kang umiti sa labas, ngunit sa loob, ang iyong isipan ay walang tigil sa pagproseso, pagsusuri at paghahanap ng kahulugan sa kung ano ang susunod. Ang yugtong ito ay hindi para lituhin ka, ito ay para ihanda ka. Ang paghinto na nararanasan mo ay hindi hadlang, kundi isang pag-ipon ng lakas. Inaanyayahan kang bumagal, magmasid, at makinig hindi lamang sa iba, kundi sa iyong sarili. Ang linaw na hinahanap mo ay hindi maaaring pilitin. Dumarating ito kapag ang isip at puso mo ay tuluyan ng nagkahanay. At bagamat maaaring hindi komportable ngayon, hinuhubog ka ng yugtong ito para sa isang sandaling kakailanganin ang buong mong atensyon. Ang pinagdaraanan mo ay hindi wakas ng kwento, ito ang tahimik na bago ang isang mahalagang pagbabago. Pagdating ng balita mensahe. Sa sandaling hindi mo inaasahan, Gemini, may biglang nagbabago. Hindi ito dumarating na may drama o ingay, kundi may tahimik na katiyakang agad kukuha ng iyong pansin. Maaari itong isang mensahe, isang mahalagang impormasyon, o isang biglaang pag-unawa na nag-ugat lamang sa isang simpleng usapan. Sa una, maaaring hindi mo pa agad makita ang halaga nito. Ngunit may kakaiba rito, mananatili ito sa iyong isipan kahit matagal na itong lumipas at tatangging baliwalain. Dumarating ang balitang ito sa panahong hindi ka na aktibong naghahanap. Halos tinanggap mo na ang katahimikan, sinasabi sa sarili na kung may nakatakdang mangyari, kusa itong darating sa iyo. At iyon nga ang nangyayari. Pinipili ng universo ang banayad na landas, alam nitong ang malalakas na senyales ay maaari lamang magpabigat sa iyong masiglang isipan.
Sa halip, nagsasalita ito sa wikang nauunawaan mo, linaw na balot ng kasimplihan. Habang unti-unting lumulubog ang mensahe, biglang umaangat ang mga damdamin na hindi mo inaasahan. Maaari kang makaramdam ng halo ng gulat at ginhawa, na para bang isang nawawalang piraso ang tahimik na napunta sa tamang lugar. Ang mga tanong na matagal mong dala ay nagsisimulang magkatugma. Hindi man agad nasasagot ang lahat, sapat na ang mga pahiwatig upang mabago ang iyong pananaw. Napagtatanto mo na ang dating akala mong kalituhan ay isa palang yugto ng paghahanda. May kakayahan ang balitang ito na hipuin kapwa ang iyong isip at puso. Hinahamon nito ang mga paniniwala mong mahigpit mong pinanghawakan, habang pinatutunayan din ang mga damdaming matagal mong pinagdudahan. Maaaring ulit-ulitin mo itong balikan, binabasa sa pagitan ng mga linya, dinarama ang mas malalim na kahulugan sa likod nito. At sa bawat pagbabalik, may bagong bagay itong inihahayag. Iyan ang lakas ng sandaling ito. Hindi ito para magmadali ka, kundi para gisingin ka. Mayroon ding hindi maikakailang pakiramdam na binabago ng mensaheng ito ang paraan ng iyong pag-usad. Hindi ito humihingi ng agarang kilos, ngunit marahang inaayos ang direksyon ng iyong landas. Nagsisimula mong maunawaan kung bakit kinailangan ang ilang pagkaantala, kung bakit nanatiling sarado ang ilang pintuan, at kung paanong tahimik kang hinubog ng pagtitiyaga. Hindi lamang ito impormasyon, isa itong senyales. Ang dumarating na yon ay hindi basta nagkataon, at hindi ito aksidente. Nakahanay ito sa kung sino ka na ngayon matapos ang tahimik na yugtong iyong pinagdaanan. At habang tinatanggap mo ito, mararamdaman mo ang isang banayad, ngunit malinaw na pagbabago sa iyong loob. Dito nagtatapos ang paghihintay, hindi dahil nalutas na ang lahat, kundi dahil alam mo na sa wakas kung saang direksyon nais sumunod ng iyong puso. Emosyonal na reaksyon at panloob na pagbabago. Kapag tuluyan ng lumubog ang mensahe, Gemini, mapapansin mo ang isang pagbabagong mahirap ipaliwanag ngunit imposibleng hindi maramdaman. Sa simula may katahimikan. Hindi ang uri ng katahimikang dati mong kinatatakutan, kundi isang mas malalim na kapanatagan, isang katahimikang may layunin. Ang iyong isip, na sanay sa walang tigil na pagtakbo ng mga kaisipan, ay bumabagal ng sapat upang pumasok ang linaw. Sa halip na iwasan o suriin ang iyong damdamin, pinipili mo itong damhin at tanggapin. Unti-unting umaahon ang mga alaala. Mga nakaraang usapan, mga pagkakataong hindi natuloy, at mga sandaling dati mong pinagdudahan ay bumabalik na yon na may ibang kahulugan. Napagtatanto mo na ang ilang bagay ay hindi nagkawatak-watak dahil nagkulang ka, kundi dahil hindi talaga sila nakatakdang manatili. Ang pagkaunawang ito ay nagdadala ng hindi inaasahang ginhawa. Ang bigat na matagal mong pasan ay nagsisimulang gumaan, hindi biglaan, kundi marahan, na para bang sa wakas ay hinahayaan ng iyong puso ang sarili nitong huminga. Sa emosyonal na antas, maaari kang makaramdam ng pagiging bukas, maging ng pagkakalantad. May hinipo ang mensahe sa isang tapat na bahagi ng iyong pagkatao, isang bahagi na matagal mong pinrotektahan sa likod ng lohika at rason. Maaaring maramdaman mo ang pagnanais na umatras, bumalik sa nakasanayang pag-o-overthink. Ngunit iba ang sandaling ito. Sa halip na malunod sa pag-iisip, ikaw ay nagmumuni. Sa halip na questionin ang iyong halaga, kinikilala mo ang iyong paglago. Mayroon ding isang tahimik na kumpiyansang unti-unting nabubuo sa ilalim ng lahat ng ito. Hindi ito sumisigaw, ngunit naroon, matatag at nagbibigay lakas ng loob. Nagsisimula mong muling pagkatiwalaan ang iyong intuisyon, isang bagay na maaaring napagdudahan mo noong panahon ng paghihintay. Ang iyong mga damdamin ay hindi na hadlang, kundi nagiging gabay patungo sa katotohanan. Ang panloob na pagbabagong ito ay isang mahalagang yugto sa iyong paglalakbay. Hindi ka na kumikilos mula sa takot o pag-aalinlangan. Tumutugon ka na mula sa kamalayan. At kahit patuloy pang nahuhubog ang landas sa unahan, dala mo na ngayon ang isang pakiramdam ng pagkakaayon na dati wala. Hindi lamang naghatid ng impormasyon ang mensahe, binago nito kung paano mo nakikita ang iyong sarili at ang papel mo sa mga susunod na mangyayari. Paano binabago ng mensaheng ito ang landas ni Gemini? Habang unti-unting humuhupa ang emosyonal na pagbabago, Gemini, mapapansin mo ang mga banayad ngunit makabuluhang pagbabago sa paraan ng iyong pagharap sa buhay. Ang mensaheng iyong natanggap ay hindi ka itinutulak sa agarang pagkilos, sa halip, binabago nito ang iyong pananaw. Ang mga sitwasyong dati nakakalito ay nagiging mas malinaw, na para bang unti-unting umaangat ang ulap sa iyong daraanan. Hindi mo na hinahabol ang mga sagot ng may pagmamadali, hinahayaan mo na silang lumitaw sa tamang oras.
Isa sa pinakamahalagang pagbabagong ito ay ang paraan mo ng paggawa ng desisyon. Kung dati nangingibabaw ang pag-aalinlangan, ngayon ay may kalmadong pagninilay. Mas nagtitiwala ka na sa iyong intuisyon kaysa sa labis na pagsusuri sa bawat posibilidad. Hindi man tuluyang nawawala ang pagdududa, hindi na ito ang may hawak ng iyong mga kilos. Nauunawaan mo na hindi kailangang perpekto ang bawat hakbang upang maging makabuluhan. Binabago rin ng mensaheng ito ang pagtingin mo sa iyong nakaraan. Sa halip na makita ang mga pinalampas na pagkakataon o mga pagkaantala bilang kabiguan, kinikilala mo na sila bilang mga paglihis na may layunin. May mga landas na hindi nagbukas dahil ilalayo ka lamang nila sa kinalalagyan mo ngayon. Ang pagkaunawang ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa hindi kailangang pagsisisi at nagbibigay daan upang ituon ang pansin sa kung ano ang unti-unting nabubuo sa hinaharap. Sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, nagiging mas maingat at may intensyon ka. Mas nakikinig ka, mas tapat kang magsalita, at mas pinangangalagaan mo ang iyong enerhiya. Hindi ka na madaling pumasok sa mga usapang nakakapagod o sa mga relasyong nagbabalik sa iyo sa lumang mga pattern. Hindi ito paglayo, ito ay paggalang sa sarili. Higit sa lahat, tumitibay ang iyong pakiramdam ng direksyon. Maaaring wala ka pang kumpletong mapa, ngunit alam mo na kung ano ang hindi nakaayon ng iyong pagkatao. Ang linaw na iyon ay makapangyarihan. Tinutulungan ka nitong umusad ng walang pagmamadali at huminto ng walang pagkakasala. Hindi binago ng mensahe ang iyong patutunguhan, binago nito kung paano ka naglalakad patungo roon. Ang bagong landas na ito ay mas tahimik, ngunit mas totoo. Hindi ka na gumagalaw dahil sa takot na maiwan o sa pressure na patunayan ang sarili. Gumagalaw ka na ngayon ng may layunin, ginagabayan ng pag-unawa sa halip na pag-aalinlangan. At ang pagbabagong iyon, Gemini, ang naglalatag ng matibay na pundasyon para sa lahat ng susunod pang darating. Babala at gabay para kay Gemini. Habang lalong luminaw ang iyong landas, Gemini, mahalagang magpatuloy ka ng may kamalayan kasabay ng kumpiyansa. Ang yugtong ito ay nagdadala ng mahahalagang pananaw, ngunit hinihingi rin nito ang wastong paghimay at pag-unawa. Hindi lahat ng boses ay karapat-dapat pakinggan, at hindi lahat ng oportunidad ay kaayon ng iyong paglago. Maaari mong mapansin na may mga tao o sitwasyong susubok kang ibalik sa mga lumang gawi, mga pattern na matagal mo nang nalampasan. Ang pagkilala sa kanila ang una mong hakbang sa pagprotekta sa sarili. Isa sa pinakamahalagang aral ngayon ay ang pag-alam kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon sa lahat. Ang labis na pagbabahagi ay maaaring magpalabo ng iyong linaw at magbukas ng pinto sa hindi kailangang pagdududa. Magtiwala na ang mga taong tunay na nakakaunawa sa iyo ay mauunawaan ka kahit walang paulit-ulit na pagpapaliwanag. Hayaan mong magsalita ang iyong mga kilos kung saan dati salita ang nangingibabaw. Mag-ingat sa pagmamadali. Kahit may bagong linaw ka na, maaaring sumingit ang pagkainip at tukso na kumilos ng mas mabilis kaysa sa pinahihintulutan ng iyong intuisyon. Tandaan, ang pagkakaayon ay hindi nangangailangan ng pagmamadali. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi lalampas dahil lamang pinili mong kumilos ng may pag-ingat. Hayaan mong magbukas ang mga bagay sa bilis na pakiramdam mo ay matatag, hindi pilit. Sa emosyonal na aspeto, manatiling tapat sa iyong sarili. Kapag may bagay na mabigat o nakakaubos ng lakas, huwag mo itong isantabi. Mas tumalas ang iyong intuisyon sa yugtong ito, gamitin mo ito. Ngunit mag-ingat din na huwag hayaang magbalakayo ang takot bilang pag-ingat. May pagkakaiba ang pagprotekta sa iyong enerhiya at ang pag-iwas sa paglago. Matutong pag-ibahin ang dalawa. Ang panahong ito ay tungkol sa balanse. Panghawakan mo ang linaw na iyong natamo, ngunit manatiling bukas sa pagbabago. Bukas, ngunit hindi madaling manipulahin. Kumpiyansa, ngunit hindi matigas. Ginagabayan, ngunit hindi nawawala ang iyong likas na pag-uusisa. Kapag iginalang mo ang mga hangganang ito, usad ka ng may lakas at dignidad, handa sa mga darating, nang hindi nawawala ang iyong sarili sa proseso. Gemini, ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo na may malinaw na layunin. Lahat ng iyong pinagdaanan, ang paghihintay, ang katahimikan, ang panloob na pag-question, ay hindi kailanman nilayon upang sirain ka. Nilayon itong hubugin ka. Tahimik na minamasdan ng universo kung paano ka tumutugon kapag naantala ang mga sagot at tila malayo ang katiyakan. At ngayon, hindi ito nagsasalita ng may pressure, kundi may katiyakan at pag-aruga. Ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan ka dapat naroroon.
Kahit noong pakiramdam mo'y walang gumagalaw, may paglago ng tahimik na nangyayari sa loob mo. Ang bawat sandali ng pagdududa ay nagpatibay ng iyong kamalayan. Ang bawat paghinto ay nagturo sa iyo ng pagtitiyaga. Ang dating inakala mong kalituhan ay espasyo lamang na nilikha ng universo upang makarating ang linaw ng walang baluktot. Pagtiwalaan mo ang nararamdaman mo ngayon. Ang kapanatagan, ang pag-unawa, ang banayad na kumpiyansa, hindi ito pansamantalang emosyon lamang. Mga senyales ito na ikaw ay umaayon na sa iyong katotohanan. Hindi mo kailangang habulin ang nakalaan para sa iyo. Ang para sa iyo ay naakit sa iyong pagiging totoo, hindi sa iyong pagkabalisa. Hiniling ng universo na ipagpatuloy mo ang pakikinig sa iyong loob. Palaging may ingay sa labas, ngunit ang iyong panloob na tinig ay tumalino na dahil sa karanasan. Hayaan mo itong gumabay sa iyong mga desisyon. Hayaan mo itong magpaalala kapag may bagay na tama ang pakiramdam, kahit nag-alinlangan ang lohika. May karapatan kang piliin ang kapayapaan kaysa paliwanag, ang pagkakaayon kaysa pag-apruba. Tandaan, ang pagbabago ay hindi laging dumarating na may kaguluhan. Minsan, dumarating ito ng marahan, humihiling lamang ng iyong kamalayan. Igalang mo ang banayad na pagdating nito. Ingatan ang linaw na iyong natamo. Magpatuloy ng hindi bitbit ang bigat ng mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa iyong sarili. Hindi ka na ang taong ikaw noon nang magsimula ang paghihintay. Lumago ka kahit sa katahimikan. At ngayon, habang humahakbang ka patungo sa susunod na yugto, tandaan mo ito, hindi ka sinusubok ng universo, ikaw ay sinusuportahan nito. Maglakad ng may layunin. Magsalita ng may katapatan. Magpahinga kapag kailangan. At higit sa lahat, magtiwala na ang mensaheng iyong natanggap ay hindi wakas, kundi isang paanyaya na mabuhay ng may mas malalim na kamalayan, mas matibay na kumpiyansa, at mas ganap na pagkakaayon kaysa dati. Habang nagtatapos ang mensaheng ito, Gemini, maglaan ka ng sandali upang damhin ang lahat ng naramdaman mo habang nakikinig. Hindi lahat ng mensahe ay nilalayong itulak kaagad sa pagkilos. Ang ilan ay naririto upang marahang ipaalala kung sino ka na ngayon at kung sino ka pa lamang nagiging. Kung may bahagi ng kwentong ito ang tumimo ng malalim, magtiwala ka na may dahilan yon. Hindi ito tungkol sa paghula ng bawat detalye ng iyong hinaharap, ito ay tungkol sa pagtulong sa iyo na makilala ang sarili mong linaw. Hindi mo kailangang malaman ang lahat sa ngayon. Ang paglago ay hindi humihingi ng pagiging perpekto, kundi ng katapatan sa sarili. Hayaan mong umusad ka dala ang pag-unawang iyong natamo, kahit unti-unti pa ring nahuhubog ang landas sa bawat hakbang. Ang mahalaga ay hindi ka na naglalakad ng bulag. Ikaw ay mulat, matatag, at mas konektado sa iyong sarili kaysa dati. Dalhin mo ang kamalayang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pansinin ang mga senyales na nagbibigay ng kapanatagan sa halip na kaguluhan. Piliin ang mga usapang nagdadala ng pag-unawa, hindi kalituhan. Bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na huminto kapag kailangan, at ng kumpiyansang kumilos kapag may bagay na tama ang pakiramdam. Sa balansing ito nagmumula ang iyong lakas. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, hayaan mo itong manatili sa iyo. Balikan mo ito tuwing nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o pagkakahiwalay sa sarili. At kung sa tingin mo'y ginagabayan kang gawin ito, suportahan ang espasyong ito sa pamamagitan ng pananatiling konektado, maaaring sa isang simpleng like, komento, o pag-subscribe para sa iba pang mga mensaheng sadyang dumarating sa tamang sandali. Salamat sa iyong presensya, Gemini. Pagtiwalaan mo ang iyong paglalakbay. Pagtiwalaan mo ang iyong oras. At higit sa lahat, pagtiwalaan mo ang iyong sarili. Ang mga susunod na darating ay sasalubong sa iyo kapag handa ka na at mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo.